Attorney Sal, paano na mangyayari dun sa kaso ni Congresswoman Laila De Lima? Well, dahil na-nullify yung kanyang acquittal, sabi ng hukuman, lumabag ang hukuman, hindi sinunod ang rules how to decide a case. Kasi under the Constitution, a decision rendered by a court should clearly establish the facts and the law upon which the decision is rendered. Yung court violated that. Napakalabo. Sinabi lang doon, kaya siya nag-abserto because of the recantation of the witness Ragos. Hindi naman niya pinaliwanag. Ano ba? Unang-una, ano bang nirecant niya na makakaprueba na inosente itong akusado? Ano bang mga kalakaran? Wala siyang sinasabi. At saka ano bang batas ang pinagbatayan mo para maabsuelto? Nilabag. Maliban pa doon, ang aking pananaw bilang abogado, yung recantation of testimony, magiging valid lang yon if there is evidence on the record showing that the recanted testimony was done under duress, meaning the person testifying falsely was made to do that because he was threatened or there was a threat against his life or he was intimidated into doing that or testifying falsely. O kaya, sabi ng korte, hindi po pwede yan. Kailangan sundin mo yung batas. Kaya ni-remand ngayon. Ibig sabihin, binalik ko sa hukuman. Sabi niya, desisyonan mo yan in accordance with the rules. O kaya, sa akin pananaw, kailangan magbista sila ron. Kung walang ebidensya na magpapatunay na inosente siya, pagbigyan mo yung akusado na magbigay para sagutin naman ng prosecution. Or kung sa tingin ng hukuman, hindi niya naiintindihan yung prinisinta ng prosecution, di paulit mo. Basta pinariman Because pag sinabi ng court, decide in accordance with law. How can you decide if you will not reopen the trial in accordance with the law? Di ba? Ito sinasabi ng mga abogado ni De Lima. Wala naman nung sinabi na reverse yung acquittal, sus Maria Josep. Nakalagay na nga sa desisyon. Yung desisyon na